Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Okay. Be sure nakafollow kayo dito sa ating channel. Doon sa isa pa nating channel, Unicorn Princess Tarot. Tapos yung isa pang, you are an earth sign, guys. Bago lang po yun. Please do support yung channel din na yun. Earth Sign Philippines. So, ayan. Meron din ang mga tarot reading doon. So, ngayon, medyo nag-open po ulit yung aking reading. Palm reading, tarot reading, astrological reading. Pero ito bilang lang po yung aming i-accept muna. No, habang meron akong konting time na available. Madam P, ayan. I-check nyo na lang po sa Facebook. Pag di nyo makita, Virgo Philippines, yung i-search nyo. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Isang shuffle na lang, guys. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, I feel good for Virgos. Ano yung messages para sa'yo? Jack of Hearts. Five of Spade. Two of Spade. Ace of Spade. Nakakita tayo dito ng parang sa ngayon, either meron talaga or iniisip mo lang na parang may nakapaligid sa'yo or meron kang kasama na parang nakakapagpahirap or kung bakit nagkakaroon ka ng mga problems, etc. ngayon sa buhay mo. Honestly, pagdating sa love, medyo nagiging immature ka. Kasi may mga decision ka sa buhay na ikaw naman ang may dahilan kung bakit napunta ka sa isang sitwasyon. Ikaw ang nagdesisyon nun, ikaw ang gumawa nun, ikaw ang, may dahilan at aksyon na ginawa kung bakit ka nailagay doon. Pero, parang nandun yung pagsisi or iniisip mo dahil ni ganito, dahil ni ganyan, kaya naging ganyan ang sitwasyon mo. So, merong mga pagsisisi, paninisi na ginagawa sa part mo. So, pagdating sa love, sino tong person na connect mo? Saan mag-comment kayo, guys? Kahit po heart lang, smiley. Hindi lang talaga ako pala heart ng comment, guys. Pero natutuwa ako sa mga nagko-comment. Yung iba, lagi daw silang nakaka-relate, ganito ganyan. Tapos, yung iba, telling me I'm your favorite tarot reader. Thank you by the way, ha? Sa mga nagko-comment na yun. Na-appreciate ko talaga. Three of Hearts and the Three of Spade. Okay, ayan, number 3, no? There could be a third party na involved dito sa connection na ito. Itong person na ito, it could be someone na malayo or I don't know if you're friends or what. Kasi nakakita tayo ng connection. Kung hindi man currently ngayon, in the past. Kasi yung iba may disconnection na eh. Pero itong person na to gusto niya makipag-reconcile. Parang gusto niya makipag-usap with the Seven of Clover. Alam mo, ito yung nakikita ko pero ibang card yung lumalabas sa akin ngayon. Like, ito yung nagpapakita pero iba yung nagpapakita sa aking vision. So, hindi ko na maipapakita yun. There's a particular deck na ganun yung picture. May nakita ko doon na pag-i-explain. So, this person wants to explain or wants to talk. Gusto niya makapag-usap talaga. So, this is a person in the past. Emotion ninyo sa isa't isa.
Emosyon ninyo sa isa't isa. You do have here the 9 of Hearts, the King of Clover, and the Jack of Spade. Queen of Hearts is at the bottom of the deck. Maraming option tayong nakikita sa'yo dito. So yeah, you have a lot of connections. Yung iba, pwedeng itong person nito in the past, hindi mo pa rin naman siya inaalis sa option mo. Yung iba, pwedeng meron kang other connections other than this person. And yeah, the Jack of Spade is here. Medyo nagiging immature ka nga talaga ngayon. And if you do have a career, pwedeng ganun, nagiging immature ka rin pagdating sa iyong career. You need to focus on that. Pag may career ka, pinasok mo yan, pangatawanan mo yan, ibigay mo yung best mo dyan para magkaroon ka ng best outcome or return. Hindi pwedeng pasundot-sundot lang kasi hindi yun magbibigay ng magandang outcome sa'yo. Okay? The one na hahadlang para ma-accomplish mo yung mga bagay na dapat mong ma-accomplish is ikaw. Okay? Ikaw may hawak niyan kung ano yung dapat mong gawin para mas maging maayos. You know, you are capable and talented. Marunong ka, magaling ka. But you have to ilabas yung mga talents na yon. Emotion ng person na kakalap mo. Emotion ng person na kakonect mo. Two of Clover. 7 of Hearts. Okay. Two of Hearts is at the bottom of the deck. Emotion ng person na ito. Meron siyang mga plano. And the 7 of Hearts. Iniisip ka pa rin niya hanggang ngayon eh. Tell me about this plan. Four of Clover. Yeah, may kinalaman sa stability. Tell me about this Four of Clover. Ace of Hearts. And the Ace of Clover is here. Bottom of the deck is the 7 of Clover. Yan, tatlong ace na ito eh. So, that is 111. I mean, medyo masakit ito para sa kanya and para sa'yo na rin.
Kasi yung plano has something to do with, if you're dealing with someone na in a relationship, nandun yung pagpaplano niya ng pagpapakasal, no? Doon sa person na kakonect niya, nakarelasyon niya. Pero gusto niya makipag-reconcile sa'yo, maybe kahit hindi in a relationship na reconciliation, it's just that kahit friends lang, ganun. If you're dealing with someone na um, I feel like there's love naman dun sa person na kakonect niya, if you're dealing with someone na may kakonect nga. And I feel like meron ding love sa'yo. Pero, kasi kung hindi possible yung sa inyo, and ngayon, medyo malabo nga siya. Nandun ngayon yung attention niya, and nandun yung pag-iisip niya na, pakasalan ko na lang to. Kasi ito yung nandito eh. Parang I just have to face the reality. Ito na yung realidad ng buhay. Spiritual yung connection ninyo, but medyo masakit to actually kasi nararamdaman ko yung energy. Medyo naiiyak nga ako ngayon. Kasi nakukuha ko yung energy ninyo pareho. Parang nandun yung both of you. Gusto nyo mangyari to eh. Gusto nyo magkaroon ng connection, ng relasyon, ng etc. Pero ang hirap, parang hindi siya nangyayari at ang daming dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mangyari. And dahil lang hindi nangyayari, hindi naman pwedeng hindi ninyo i-continue na ang buhay, di ba? Nandun yung hindi man nangyari yung sa atin, ituloy na lang natin yung buhay natin. Parang ganun. And ito yung person na yun, parang tinutuloy niya na lang yung buhay niya kahit hindi nangyari sa inyo. Gustuin man niya. Kaya lang wala nang kasing paraan at saka medyo mahirap na ngayon. In the near future, oh, I can see you. Alam mo, matataas yung card na lumalabas sa'yo, ha? Imagine, you do have here the Jack of Heart. Din pa dito pa lang, it's one of the mataas na card. No? The King of Spade, the Queen of Spade, and you do have here the Queen of Clover at the bottom of the deck. Tapos nagpapakita pa dito yung King of Hearts, tsaka Jack of Clover dito. So, matataas yung card na nagpapakita sa akin sa side mo. So, I don't know if you're someone na nasa mataas na position. You know, like maybe a boss, manager, CEO, or meron ka mga hinahandle na tao. In the near future, I can see you being more professional. Andun yung pagka-cut off mo dito sa person na to. At pag tinuloy niya talaga ito, na itong marriage nito, mas lalo na, I can see you walking away, moving out of the situation, moving on with your life. Ngayon, meron pang glimpse ng pag-asa sa'yo eh. Pero, itong nakukuha natin dito, once na makita mo or malaman mo yung sa kanila about that, etc. Andun yung, totally hindi ka na para magparamdam or hindi ka na para magbigay pa ng second chances sa connection na ito. In the near future, para sa side niya, the Five of Clover,
Magpapakita talaga yung mga aces sa side niya. Ayan, no? Ace of spade, ace of diamond at the bottom of the deck. So, kanina pa yan. Bali, 4 na ace na. Kanina pa, nagpakita na ulit. 8 of hearts is here. Alam mo, kung ang kausap ko yung person mo, the advice is not to make any rush decision na pwede niyang pagsisihan sa huli. Katulad nga ng nangyayari na sa'yo. Pwede maulit sa kanya yon. Ano yung pagsisisi. Pagdating sa relationship, I don't find this relationship na magiging okay. 2 of hearts and 9 of spade. Pwede magkaroon ng problema. And then eventually, tsaka pa lang, pwede magkaroon ng pag-i-end. I don't see na magiging stable yung relationship niya with that other person. Ano lang nauobliga lang. Parang ganun yung energy. So kung ganun, ang foundation kasi ng relasyon, ng marriage, is pagmamahal. 'Di ba? Trust. Kailangan nandun yung tiwala. Pero kung wala yun, wala yung pagmamahal, wala yung trust, medyo mahirap itong marriage na ito. No, na nakikita natin. It could end up na matapos na lang ang relasyon kasi marirealize sa huli, hindi pala kami match. Which is ganun yung nakikita natin dito. Kaya hindi siya pwede magpadalos-dalos. Ayan, no? 5 of clover, this is pag-aaway in the near future. So, ito namang nakikita nating marriage dito or stable relationship is hindi pa naman to final. Nasa isip pa lang ng person na ito. Ando pa lang yung pagpaplano niya na what if ganito, ganyan. Pero hindi pa yun enough ngayon. Wala pang final dito sa person na to. So, yeah. That's it for now. Thank you for watching. Sana na-gets mo. Although medyo naging magulo ang aking explanation, lalo na sa side niya kasi medyo magulo siya mag-isip ba. Thank you for watching. Maraming salamat sa nakasupport na nakafollow. If you're not yet a follower or subscriber, please do so. Ayan. Ma-appreciate ko lahat ng comment. Kahit po heart lang guys, malaking bagay yun sa akin. And if you want to support yung aking Bandang Sibol guys, i-search mo yan sa Facebook. Soon, mag-upload kami, post kami dyan ng mga kanta na ginawa namin, binuo namin. So, sana marinig mo rin yun. And, personal reading, Madam P. Yan ka mag-message. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.